Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyo lahat. Darating daw ang si Sara Duterte, ang Vice Presidente. Ngayon dyan sa Senado at kinumpirma po yan ang pagdating niya. Pero sinabi ron na hindi naman daw siya dadalo sa trial. Pumunta dyan para daw makipag-usap sa kanya mga abogado. At may nilaan nga exclusive na room para sa kanya at dun sa kanya mga abogado. Pero pwede naman daw silang magsama. Pero yan nga ay kinumpirma na darating siya upang makipag-usap lang sa kanyang mga abogado. Pero who knows, baka magbago yung isip niya at umattend na rin siya. So abangan natin yan mga ka-Wonder. Pero ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, no, na tila gusto niyang paalisin itong si presiding senator, itong si Chis Escudero, kasi alam natin na katabi niya si Win Gatchalian, who is the current Senate President, pero nandun lang sa tabi niya at ang nagpe-preside dito sa trial ay si Chis Escudero. Ngayon may speech siya rito at pag-uusapan natin kung tama ba siya o mali sa kanya pong sinasabi na kasi kulang na lang sabihin niya na hindi ka dapat nakaupo dyan, kundi ang dapat na nagpe-preside dyan si Win Gatchalian. Before that mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. So panoorin muna natin itong video, no, ni Pia Cayetano. 1 minuto lang to mga ka-Wonder, hindi natin kinuha lahat. Kinuha lang natin yung pinaka-gist nung kanyang sinasabi. At natumbok nga doon na according daw sa Constitution na dapat sundin na ginawa ng mga framers na kumbaga ang Senate President daw ang dapat mag-preside sa Senate impeachment dito sa trial. And I have here copies of the constitutional verbatim debate on this provision. And as Senator Alan read, sinabi ni Mr. Monsod, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Is it necessary to say that the Senate President will preside during all other times? Ulitin ko yung tanong, kasi yun ang tanong natin today. Is it necessary to say in the Constitution that the Senate President will preside during all other times? Ang sagot ni Mr. Davide, Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we have a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court. But with that clarification, that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside, I withdraw the amendment. Kaya clear sa Constitution that in all other cases, the President of the Senate will decide. Wala, hindi ho applicable dito yung excluso unios. Hindi ko na-memorize yan kasi I graduated in 1991 and we took that up in 1987, but the phrase is, pag hindi kasama, excluded. Hindi po applicable yon. With all due respect to our former Senate President, it is the intention of the framers that matter. I will ask the page to help me distribute this among our colleagues. So yung mga ka-Wonder, yung speech ni Pia Cayetano, no, regarding dun sa rules na ang tinutumbok niya nga ay nag-quote siya rito kay Davide, yung former Chief Justice at yung naging usapan dyan kung sino ang mag-preside. Of course, pagdating sa presidente, ang mag-preside talaga niya mga ka-Wonder, according sa Constitution, sa General Rule, ay ang Chief Justice. But in this case, other than that, no, other than the President himself, pag bumaba na, Vice President at yung mga impeachable officers, yung ombudsman, yung mga elected sa commission at itong mga impeachable officers like ni VP Sara, ang magpe-preside daw niyan ay ang Senate President. So yun daw ang tinutukoy ng framers dito sa Constitution. Ngayon, pag-aralan natin o pag-isipan natin itong sinasabi ni Pia Cayetano. Kasi ang pangunahing punto rito ni Senator Pia na dapat ang manaig ang mismong nakasulat sa Constitution. Kasi yan daw ang gustong
iparating ng mga framers at dapat yan daw ang dapat kanilang ginagawa at sinusunod. No, hindi yung mga personal interpretation o kagustuhan ng sino man. O, yung tinutukoy niya rito, itong kagustuhan ng Senado na nandiyan mismo sa loob ng Senado. O yung ibang mga may idea kagaya ng mga former justices, mga ibang abogado, hindi yun ang kanilang pinapansin para sa kanya, kundi itong sinulat ng mga framers. At binigyan diin niya mga ka-wonder yung intensyon ng framers nitong sumulat ng 1987 Philippine Constitution na mahalagang gabay ito mga ka-wonder para sa pag-unawa kung paano isasagawa yung impeachment trial dyan sa Senado. Kung malinaw nga yung provision ng Constitution, ito dapat sundin ng Senado. Ayun ang kanyang pinupunto. Pero ano ba yung sinasabi ng Constitution? May binanggit din si Pia Cayetano. According dyan sa Article 11, Section 3.6 ng 1987 Philippine Constitution, sabi doon, the Senate shall have the sole power. Sola, naging isa, siya lang. Sui generis ang ibig sabihin, to try and decide all cases of impeachment. So when it comes to impeachment, Senado ang may hawak niyan. When the President of the Philippines is on trial, referring example kay ERAP, mga naging na-impeached, sino pa yung mga impeachable, sila Chief Justice Davide, yung mga iba dyan. Pero pagdating sa President, of course, ang maglilitis dyan ay ang Senate President, ang Chief Justice. So when the Philippine President is on trial, the Chief Justice shall preside. Malinaw po yan. No? Sabi ron, mula dyan sa sinasabi niyan, ang Senado lang ang may kapangyarihan litisin at magpasya sa mga impeachment cases except sa Presidente. Chief Justice lang kasi ang inaatasan na mamuno o mag-preside kapag ang Presidente ng Pilipinas ang nakasalang o nililitis. At kung Vice President naman, ibang impeachable officer ang nililitis. Aside from Vice President, yung mga ibang impeachable officers, walang nakasaad sa Constitution na Chief Justice ang dapat mamuno. Walang nakasaad. Okay, pero kung titignan natin yung jurisprudence at iba pang mga history na ang namumuno talaga ay ang Senado, Senate President. Anong epekto nito sa Senate President? At ito mga ka-wonder, dahil hindi inutos, ibig sabihin hindi ito mandato na ang Chief Justice ang mamumuno kapag ang impeachable officer o nililitis ay Vice President. So nananatili yung sinasabing normal na struktura na sa Senado. Na ibig sabihin sa ilalim ng Senate, kasi may tinatawag mga ka-wonder na general rule. Ito yung rule na mula sa Philippine Constitution na dapat sundin na sinasabi ni Pia Cayetano. However, meron pong sinasabing Senate rules. Itong sinasabing sa ilalim ng Senate rules, parliamentary practice, ang Senate President ang karaniwang presiding officer ng Senado. Karaniwan. Okay, wala pong sinasabing ibang explanation dyan na pinapakita na exclusive. Karaniwan ang ginagamit. Karaniwan, usually. Kaya sa argumentong ito mga ka-wonder, nito, pagdating dyan sa Senate President, natural mismo na ang mamuno, maliban kung may ibang pinahintulutang mekanismo. Maliban kung may pinahintulutang mekanismo sa tuntunin ng Senado. Bakit? Kasi itong Senado mga ka-wonder, sila ay sui generis. It is a Latin word na ibig sabihin of its own kind. In a class of its own. Pag ito i-apply natin mga ka-wonder dun sa sinasabing legislative body, kagaya nitong Senado, particularly mga ka-wonder, during impeachment, pag impeachment, kagaya itong ginagawa kay Sara, impeachment trials or inquiries, ibig sabihin mga ka-wonder, ng institusyon ay nag-ooperate under sa isang unique, kakaiba na set of constitutional rules. Kakaiba yung kanilang sinusunod na rules. Ang status na ito ay binigyan ang Senado ng exclusive at independent authority. Independent to interpret its own procedures
to interpret its own procedures. Kaya may sinasabing Senate Parliamentary Rules. No? Set its own schedules and act outside traditional. Ang traditional dito yung sinasabing general rule na siyang tradition na sinusunod na pamantayan na sinabi sa kanila. However, they can actually make their own rules. Yung sinasabing procedural rule nila o yung sinasabing parliamentary rule dito sa Senate, no? Strict judicial or civil procedures, no? Outside. Sabi rito, and act outside traditional, strict judicial or civil procedures. So kaya yung sinasabi rito ginagawa ng mga senador ay ayan po yung sinasabing pagiging independent ng Senado na pwede silang gumawa ng kanilang set of rules. No? Kaya itong pinili nila si Chis Escudero ay hindi natin masasabing ito ay violation. Alam yan ng Supreme Court. No? Kaya mahalagang intention mga ka-wonder. Bakit mahalaga ang intention dito ng mga framers? Sa constitutional interpretation kasi mga ka-wonder, ginagamit yung sinasabing deliberasyon ng Constitutional Commission upang maunawaan ang layunin ng provision kung may kalabuan. No? Kung sasadyain mga ka-wonder, yung nais ng mga framers na ang Chief Justice ang mamumuno sa lahat, hindi lang sa presidente, no? Sa lahat ng impeachment trials, maari sana nitong isinulat yung ganun, na sa lahat ng impeachment settings, trials or inquiries, ang Senate o ang Chief Justice ang mamumuno. Hindi naman ganun ang sinulat nila dito mga framers. Sa presidente lang sila magpe-preside. Pero ang ginawa nila mga ka-wonder, nilimitahan lamang nila ito sa impeachment ng Pangulo, no? Na nagpapakita na sinadyang pagkakaiba. So aside from the President, that the Supreme Court Chief Justice will be the one to preside. Other than that, the Senate President karaniwan ang ginamit na term. So ano ang constitutional implication nito? Sabi dito, ipinapakita nito na may espesyal na pagtrato lamang sa impeachment ng Pangulo. No? Dahil hiwalay, mga ka-wonder, yung sensitibo at katayuan ng Pangulo bilang head of the state at head of the government. At talagang dapat ang humawak nito ay sila, mga Chief Justice ng Supreme Court. Pero para sa Vice President na katulad ni Sara Duterte at iba pang impeachable officials, no, iniiwan ng Constitution ang detalye sa Senado. Kaya nga sui generis of its own kind sila. Especially when it comes to impeachment, sila ang hawak. Senado, the Senate will act as a court, and the senators themselves will act as the senator judges. No? Anong papel ngayon ng Senate President bilang presiding officer? Hindi siya hukom na magpapasya ng mag-isa. Kaya nga senator judges sila. May kapangyarihan at hindi rin siya ang may kapangyarihan kontrolin ang magiging atol. Kaya nga sila ay body, no? Sila yung senator judges. Sa halip mga ka-wonder, pinamumunuan niya nitong Senate President ang proseso. Siya ay nagpe-preside, no? At nagpapasya sa procedural motions alinsunod sa Senate rules. Doon sa Senate rules na pinag-usapan nila, no? Kaya nga sinasabing yung pinagtatalunan na forthwith na ngayon bukas agad, ibig sabihin kaagad-agad. Pero yung kaagad-agad niya may mga period na maghahanda sila sa kanilang Senate rules, mag-uusap pa yan, pero hindi naman yan didelay na patatagali mo dahil lang dun sa kapiranggot na yon. So, agad-agad pa rin, gaya ng nangyari ngayon. At of course, mga ka-wonder, kinikilala ang mga senador dito na magsasalita. Gaya ng mga narinig natin kahapon sa trial na nagsasalita yung mga senador. So, tinitiyak niya na maayos ang daloy ng paglilitis. Kaya nga pag may nag-object dyan, sasabihin niya dyan, sa susunod pa, kasi parang presentation pa lang ngayon. Kung overruled ba yan, sustained, at may mga sinasabi siya dyan, na kapag nagtatalo, agad-agad niyang kinakat, at sasabihin niya magiging order dapat ang paglilitis. Yan ang trabaho ng presiding officer sa Senado, sa impeachment settings. So ano ang kapangyarihan ng buong Senado laban sa presiding officer? Ito yung sinasabi na parang pinagkakaguluhan, napakapangyarihan ba ng Senate, ng presiding officer? Ano ang kapangyarihan ng buong Senado? So ang presiding officer, mga ka-wonder, ay hindi mas mataas kaysa buong Senado. No? Ang Senado kasi hindi lang binubuo ng isang tao. No? Mga senador yan. No? At mga staff
at yung mga bodies na kumikilos dyan. Yan ang Senado. Kung tinutukoy mo lang senador, of course yung mga senators. So maaring iapila ng senador ang kanyang rulings. No? Ano pa? Bumoto ang Senado upang baliktarin ang kanyang desisyon kung pinahintulutan ng kanilang mga tuntunin. Halimbawa, nagdesisyon yung Senate President ng ganito, hindi sang-ayon yung Senado, pwedeng baliktarin yan. Kasi sila ay share sa pagde-decide. Ang kaibahan lang, ang presiding officer, ang siyang nagko-control, nagpe-preside, nagme-maintain ng proper decorum, ng peace, ng kapayapaan dyan at maayos na pagdaloy ng impeachment. At ang pinal na kapangyarihan, mga ka-wonder, ay nananatili sa kolektibong Senado. Collective, sa kabuuan. No? Ang tawag dito, concrete noun. Senate. No? Hindi lang pag sinabi mong Senate, parang singular ang tunog. Pero ayan ay binubuo ng mga senador. No? So ano ang nais pahiwatag dito ni Cayetano, ni Senator Pia Cayetano? Kasi ini-insist niya na sundin yung sinasaad ng konstitusyon. Kulang na lang sabihin niya, hindi kayo ang dapat nakaupo dyan, cheese. No? Ang usapin kasi mga kawandal ay hindi tungkol sa personalidad, no, ng presider o ng presiding officer. Ang usapin ay pagsunod sa konstitusyon at ang intensyon ng gumawa nito, yung mga framers na sinasabi ni Senator Pia. Hindi maaaring baguhin ang malinaw na disenyo. Yun ang tukoy niya. Itong design ng framers sa Constitution 1987 ni Philippine Constitution dahil lamang sa kasalukuyang sitwasyon pampulitika. So yun ang point niya. So kung titignan natin, ano yung practical na epekto ng argumento rito? Na pinagtitibay nito mga ka-wonder ang principle o ang prinsipyo na ang Senado ay may constitutional autonomy. Pag sinabing autonomy, kasarinlan, no? Sa pagsagawa ng impeachment. Kaya nga sinasabing constitutional autonomy sa pagsagawa ng impeachment. No? So nilinaw mga ka-wonder na ang procedural o yung usapin dito ay dapat nakaayon o naayon sa Constitution at sa Senate rules. Binabawasan mga ka-wonder yung posibilidad na magkaroon ng interpretasyon. Lalagpas sa malinaw na teksto ng saligang batas. At dagdagan pa natin yung paglinaw mga ka-wonder, no? Tungkol sa sinasabi ng 1987 Philippine Constitution na ang Senado mga ka-wonder nga, gaya ng nabanggit natin kanina, ay may sole power. Sole, iisa, sa kanya lang. No? To try na mag-conduct ng trial. No? At mag-decide. Sila kasi magde-decide kung yan i-acquit o i-convict. Sa lahat ng cases ng impeachment, maliban sa presidente hindi rin ito tahasang sinasabi mga ka-wonder na maari talagang ang Senate President o ang ibang senador bilang permanenteng presiding officer sa impeachment ng Vice President. Kung ang argumento mga ka-wonder ni Pia Cayetano ay nakatuon sa intensyon mga ka-wonder ng mga framers, no, na ang Senate President ang siyang mamuno sa mga kasong hindi impeachment ng Pangulo. Aside nga sa Pangulo maaring gamitin ito upang sabihin ang Senate President mismo ang inaatasang o inaasahang presiding officer. So kung si Sherwin Gatchalian ang ating Senate President ngayon, no, ang ganitong interpretasyon ay maaring magbigay ng argumento na siya ang dapat umupo bilang presiding officer. Sabi nga ni Robin, bakit hindi natin binoto itong si Cheese bilang Senate President? Parang gayon din ang dating, na since Senate President pala ang dapat mag-preside. At kung Senate President ay hindi dapat talagang kapalit gaya ni Cheese. Pero gayon pa man mga ka-wonder, no, ay may mahalagang sinasabi ritong legal caveat, no, na hindi automatic na nangangahulugang illegal yung pagkakatalaga kay Francis Cheese Escudero. No, bakit? Kasi nga may sariling rule na mag-set ang Senado, no, bilang presiding officer diyan kay Cheese. Ngayon, ang tanong sa nakasalalay kung ano ang pinapayagan ng rules ng Senate, no, sa sitting o impeachment court. May mga rules sila kung may resolution o action sa Senado o ng Senado na nagpapahintulot sa naturang designation. Pinahintulutan nila si Cheese na ikaw ang magiging presiding officer. Ano pa? Siyempre, kung kinwestiyon ba ito at paano ito na pagpasyahan ng Senado. So, that is from their set of rules dyan sa Senado.
So sa madaling salita mga ka-wonder, kung susundin natin ang isang mahigpit no, na originalist interpretation na sinasabi ni Pia, maaring sabihin mismo no, na ang Senate President mismo ang dapat mamuno at hindi ang isang designated gaya ni Chis Escudero. Pero, ngunit, however, subalit, datapwat, no, bagamat, hindi automatic mga ka-wonder na conclusion ito ng batas. Kasi mga ka-wonder, kailangan pa rin suriin, no? Of course, nitong mga senador, ang Senate rules at ang mga opisyal na aksyon ng Senado no, upang masabing labag o legal o naaayon no, sa kanilang mga tuntunin ang designation. Kaya mas maingat mga ka-wonder na conclusion dito bago tayo magtapos. O maaring suportahan ang argumento ni Pia Cayetano sa pananaw niya no, na ang Senate President mismo ang dapat maging presiding officer na yan ang pinutumbok daw ng mga framers. However, ngunit hindi sapat yung sinasabing pahayag na yun. Na yun lamang ang ibig sabihin na hindi dapat si Escudero ang namumuno. No, kailangan kasi din tignan mga ka-wonder na umiiral yung tuntunin at opisyal na desisyon ng Senado na sui generis of its own kind na pwedeng magawa ng kanilang set of own rules no, na labas sa tradisyonal na rules. So comment mga ka-wonder kung anong opinion nyo rito. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na parang tila pinapaalis ni Pia o hindi dapat daw si Chis ang nagpe-preside kundi si Win Gatchalian. At sinabi nga rin na darating daw si VP Sara dyan sa Senado pero hindi dadalo sa impeachment trial. But who knows, baka magbago isip niya. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.